Mga ka-sports, confirm na confirm. Hindi na po ito chismis, hindi na po ito haka-haka. May Philippine passport na ang 6'10" center na si Kamaka Hepa. Ibig sabihin, eligible na siyang maglaro para sa Gilas Pilipinas. At kung big man ang matagal ninyong hinihintay, posibleng ito na po ang sagot sa taong ito. Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Sa loob ng maraming taon, isa sa pinakamalaking problema ng Gilas ay ang depth sa center position. Kapag naupo si Kai Sotto, humihina ang depensa po sa loob. Kapag pagod si Junmar, nahihirapan sa international speed. Pero ngayon, good news si Kamaka Hepa ay isang 6'10" mobile big man ay may valid Philippine passport kaya pasok siya sa FIBA eligibility rules para sa Pilipinas. Hindi na siya future prospect lang, real option na po siya ng Gilas. So ngayon mga ka-sports, sino si Kamaka Hepa? Sa mga di pa po nakakakilala sa kanya, ang player na ito ay may taas na 6'10". Ang kanyang position ay center and power forward. Modern big man ang kanyang style at ang kanyang mga lakas ay nangunguna or aggressive siya sa rebounding, may rim protection, kayang tumakbo sa fast break at hindi mabigat sa paa. Hindi siya yung tipong poste lang sa ilalim, kaya niyang sumabay sa FIBA pace. Kaya din niyang makipagsabayan sa mga bigs ng Japan, Korea, China at Middle East. Ito yung klase ng center na hinahanap ng international basketball ngayon. So ngayon mga ka-sports, bakit perfect fit siya sa ating national team? Kung titingnan natin ang sistema ni Coach Tim Cone, malinaw na gusto niya ng disiplinadong depensa, big man na marunong mag-rotate at hindi liability sa pick and roll. At dito na po pumasok si Kamaka Hepa. Dahil nga, pwede siyang maging backup ni Kai Sotto o twin tower partner sa ilang matchup o pantapat sa mga physical Asian centers. Hindi niya kailangan maging scorer agad. Ang kailangan lang niya, depensa, rebound at energy. So ngayon mga ka-sports, dito tayo sa comparison. Hepa versus iba pang bigs. Kung kay Sotto, elite height, shot blocker, offensive upside. Kay Junmar Fajardo, experience, strength at low post dominance. Habang si Kamaka Hepa naman ay mas mabilis sa depensa, mas flexible sa international pace, mas bata at mas pang long term. So ibig sabihin nito, hindi niya papalitan ng iba. Dadagdagan niya ang lakas ng ating national team. So ngayon mga ka-sports, sa papasok na 2026 FIBA windows, importante talaga ang depth, hindi lang po ang mga stars. Kung available si Kamaka Hepa, mas kaunting foul trouble, mas fresh si Kai Sotto, mas solid ang interior defense, at tandaan natin championship teams equals malalim ang rotation. Hindi na one-man show ang Gilas dahil team na po talaga. So ngayon mga sports, tanong ko po sa inyo, pasok ba si Kamaka Hepa sa Final 12? Mas gusto nyo ba siya bilang backup ni Kai o twin tower partner? I-comment nyo ang iyong opinion sa ibaba at babasahin ko yan. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dahil araw-araw tayong may latest Gilas updates. Para sa bayan, para sa bandila, laban Pilipinas, puso. So paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!